Alright mga kapatid, kaugnay pa rin doon sa balita na natagpo ang uniforme ng hinihinalang Chinese military sa loob ng Pogo Hub sa may Porac, Pampanga. No? Kahit na si Senator Badboy Robin Padilla, mga tol, nangangamba na rin at nagsasabing ito ay delikado, no? Lalo-lalo na sa ating mga Pilipino dahil nakapasok na di ba? Kung yan ay totoo, no? Kung yan ay totoo at legit na talagang uniforme ng Chinese military o PLA mga kapatid, eh masasabi nating nandirito sa loob. At kapag hinubad yan, yung uniform na yan, ay pwedeng magpagala-gala dyan as ordinary, ordinary people lang na pwedeng tourist, di ba? Pwedeng ganun. Di natin alam mga tol, sundalo na pala yun na nagmamatsyag-matsyag sa ating lahat mga tol. So ito mula sa UNTV News, no? Panoorin natin tong balitang to. Ayan ilang senador na alarma sa umano'y Chinese Army uniform na nakita sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Mukhang hindi talaga hindi Hindi talaga maganda ang naging dulot ng pagpayag ng Pilipinas na magtayo ng mga ganitong pogo-pogo na ganito. Kasi imbis na siya ay legit na business kung saan pwedeng makakuha ng pondo ang Pilipinas, ito yung naging naging hideout pa at naging base ng mga masasamang loob mga tol. Well, panoorin natin to pero bago yan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary. Siyempre mga kapatid, dapat maging aware tayo sa mga ganitong balita. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Clear and present danger na po yan para sa atin, ano? Naaalarma ang mga senador sa nakumpiska na pinaghihinala ang Chinese military uniforms. Ilan yun? 1, 2, 3, 4? 4 yan, tas 2 pares ng bota. Baka hindi lang yan, baka mas marami pa. Ito lang yung naiwan dyan. Siguro nagmamadali, nung sinalakay, nagmamadali, naiwan na yan. Naaalarma ang mga senador sa nakumpiska na pinaghihinala ang Chinese military uniforms sa ginalugad na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa Porac, Pampanga. Para kay Senator Robin Padilla, malinaw na may panganib ito sa mga Pilipino. Ngunit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na anya at Armed Forces of the Philippines ang dapat magsalita kung may tuturing na itong banta sa national security. Ang dapat anyang tutukan ng mga otoridad ang mga local official na nagkakanlong sa mga ilegal na pogo sa Pilipinas. Dapat sa mga local official, lalo na sa mayor, dapat hindi na sila magbibigay pa ng permit, no? Kahit yung PAGCOR mismo, 'di ba? At kasi sabi nga nila legitimate business daw to, legitimate talagang naman. At kapag kinontra daw nila makakasuhan naman daw sila noon, 'di ba? So, yun nakikita natin mga tol dahil sunod-sunod na mga raid no sa mga Pogo Hub. At sa bawat nire-raid nilang Pogo Hub, talagang nakakakita sila ng mga illegal na mga gawain Una sa Bamban, Tarlac, 'di ba? Alam ko sa Cavite meron din pero ito sa Porac, Pampanga mga tol. Nagiging nagiging bahay ng hindi natin alam kung ito ba'y banta sa ating seguridad, pero tingnan mo naman mga tol sa loob ng Pogo Hub dito sa may Porac, Pampanga, merong uniforme ng sundalo ng Incheck mga tol. Anong ginagawa niyan diyan? 'Di ba? Tuloy natin. Paano nakakapasok yan dyan? Di ba? Yun ang tanungin natin. Paano nakapagtayo yan dyan nang hindi nyo alam? My goodness gracious naman. Patawarin nyo po ako. Ang pwede ko lang sabihin sa inyo ay ang pinakamahalaga sa lahat. Yung mga politiko na nagbibigay proteksyon dito sa mga illegal na pogo, dapat pong alisan ng maskara. Gusto rin mo na makita ni Senator Padilla ang plano sa mga mawawalan ng trabaho bago iban ang mga pogo sa bansa. Ayon kay Senate Deputy Minority Leader Rizzo Ontiveros, pinatutunayan niya ng mga nakitang Chinese military uniforms ang impormasyon mula sa intelligence agencies na may koneksyon ang mga pogo at mga dayuhang intelligence assets. Matagal na anyang nangangamba ang intelligence agency sa mga pogo, kaya dapat na anyang ipag-utos ng Pangulo ang total ban sa mga ito. Palagay ko yun na nga talaga ang dapat gawin dito ni PBBM total ban. No, PBBM ang diyan, ang kautusan mga tol, since siya naman ang presidente. Huwag namang hinayang sa kung ano man ang kikitain, sabi ng gano'n, hindi rin naman daw nagbabayad ng tamang buwis, 'di ba? Sabing gano'n. Isipin niyo lang kung ano yung magiging niyan. Kung ipagpapatuloy yan at hindi ibaban, ano yung magiging kaakibat na niyan, na banta niyan mga tol. Kasi kita niyo naman sa Bamban, Tarlac, 'di ba? Nagiging scam hub pa siya. Hindi, kumbaga front lang yun 'di ba?
Parang maskara lang yun pero sa loob nakakatakot na ano pala, napugad. Tapos dito sa may Porac, Pampanga, yung pala yung dalahan daw ng mga tinotorture. Alam niyo, ang daming kalokohang nagaganap doon sa loob, mga tol. Hindi talaga siya as in for gaming na mapapakinabangan, magbibigay ng trabaho, magpapaangat ng ekonomiya. Hindi, mga tol eh. 'Di ba? Hindi talaga yun yung nakikita natin eh. Tapos biglang may mahalugad pa sila ng mga Chinese military uniform, 'di ba? Ibig sabihin nandiyan lang yan sa tabi-tabi, mga tol. Maghahain din ng senadora ng panukalang batas na layong ibasura ang batas na nagpapataw ng buwis sa mga pogo. Peke man o tunay ang mga nakumpiskang uniforme. Para kay Senator Jinggoy Estrada, hindi ito dapat baliwalain ng mga Tama. otoridad at alamin kung saan ito mismo ginagamit. Si Senator Sherwin Gatchalian naniniwala ring isa na itong malinaw na ebidensya na banta sa seguridad ng bansa ang mga pogo na naging daan-an niya para makapasok sa Pilipinas, hindi lamang ang mga sindikato, kundi pati na umano ang mga nais sirain ang gobyerno. Yon, yung sinasabi ko kanina, ito yung sinasabi ni Senator Gatchalian. Kumbaga front lang yun eh. Pero naging way siya, naging daan para makapasok dito sa ating bansa. At kung sino man ang pumayag niyan, hindi natin alam kung anong dapat ibigay sa kanyang parusa eh. Has opened the doors not only the criminal syndicates but also to those who want to destabilize and infiltrate our governmental and political institutions, mga tol. Hindi talaga maganda yung dulot, mga tol. Hindi lamang ang mga sindikato, kundi pati na umano ang mga nais sirain ang gobyerno. Giit ng mambabatas, panibagong rason ito para ipagbawal na ng Administrasyong Marcos ang mga pogo sa Pilipinas. Umapela rin sa Senator Grace Poe na magkaroon na ng maayos na polisiya para tuluyan ng iban ang pogo sa bansa. Dapat magbotohan sila sa Senado, no? Palagay ko naman majority na yan eh. Ewan ko na lang kung sino pang tututol na wag iban, wag iban. Ewan ko na lang kung sino pang hindi tututol, mga tol, na wag iban. Pero pag yun na nga, mga tol, at panawagan na nga ng taong bayan, pati siguro sa Kongreso, ganun na rin, mga tol. Diba? Talagang kailangan pirmahan na ni PBBM yung kung ano mang executive order na ganyan na pagbaban dito sa mga to. Anya, magagamit sana sa pangangailangan ng bansa ang milyong-milyong piso na ginagastos ng gobyerno sa kada operasyon laban sa mga pogo kung tuluyan na itong ipagbabawal. Nanawagan naman sa Senator Lito Lapid na isama na ang ni-raid na Pogo Hub sa Porac, Pampanga sa kasalukuyang investigasyon ng Senado sa mga pogo para anya magkaalamanan na kung sino ang nasa likod ng mga iligal na operasyon ng pogo sa bansa. Connected pa nga daw yun eh. Harleen Delgado. Diba? Connected pa yun, mga tol. At eto na nga, no, dugtong natin tong balita naman mula rito sa News 5 Everywhere. Dahil ano man ang mangyari, dahil sa tumitinding external threats, mga kapatid, no, inatasan na ang mga sundalo na maghanda. No, hindi natin alam kung ano tong maghanda na to eh, pero sabi nga, dahil sa tumitinding external threats, kasi wala na rito sa loob eh. Maliban na lang, mga tol, dahil nga may mga nakitang uniforme ng sundalo ng China, baka nandirito na rin sila sa loob, di natin alam. Pero kailangan talaga maghanda na ng AFP, bantayan bawat sulok ng bansa, mga tol, dahil hindi maganda ang kalagayan ngayon, no. Ito, PBBM inatasan ng mga sundalo na maghanda sa tumitinding external threats. Panoorin natin to, mga tol. Maghanda sa mas tumitinding banta mula sa labas ng bansa. Yan po ang bilin ni Pangulong Bongbong Marcos sa militar. Mula sa labas ng bansa, ibig sabihin mula sa ibang bansa. Na ngayon, dahil nga nandirito yung mga pogo, posibleng nakapasok na rin dito sa loob. Partikular sa mga nasa hilagang bahagi ng Pilipinas. Sa gitna yan ng mas nakababahala raw na tensyon sa Indo-Pacific region at ang pagdami ng mga barko ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang yan, Maricel Halili. Sa kanyang pagbisita sa 5th Infantry Division ng Philippine Army kahapon, nagbabala si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga banta sa labas ng Pilipinas. Sa gitna ng tensyon sa Indo-Pacific region, di raw maikakailang may banta sa atin ng China, lalo't malapit lang tayo sa Taiwan. Ayon sa Pangulo, mas nakababahala ngayon ang mga external threat, kaya inatasan niya ang mga sundalo na paghandaan ito. Paglilinaw ni PBBM, hindi tayo nananakop ng teritoryo, pero hindi raw tayo pwedeng basta na lang pumayag na kunin ng iba kung
ano ang sa atin. Tama naman. Kasunod niyan, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na dumami ang namataang mga barkong pandigma ng China sa West Philippine Sea, partikular sa Ayungin Shoal. Batay sa datos ng Philippine Navy, mula sa dating 2 Navy vessels ng People's Liberation Army, umakyat na sa 8 Chinese warships ang umaaligid sa Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre. Eto na mga tol. Nasa Ayungin Shoal. Di ba itong nakaraan, 2 tensyon ang nangyari dyan. Unang-una, yung pang-aagaw ng mga China Coast Guard ng supplies ng pagkain ng mga sundalo natin sa Ayungin Shoal. Pangalawa naman, yung may sakit. Yung same day yun same day. Yung may sakit na sundalo, ililikas sana, medical evacuation, hinaharang naman ng China Coast Guard. At eto naman ngayon mga tol, dumami yung warship ng China dito sa Ayungin Shoal. Aba talagang tumitindi mga tol. Kaya nga sabi ni PBBM, mag-ready na. Hindi na pwedeng matulog sa pansitan. Bukod pa yan sa namataang 5 China Coast Guard at 37 maritime militia vessels. Sa kabuuan, aabot na sa 50 barko ng China ang nakapalibot sa Ayungin Shoal. China. Kailangan may gawin na rin dito ang international law. Sumusobra na China. Talagang ano na sila, lumalagpas na sila dun sa batas. Sa kabuuan, aabot na sa 50 barko ng China ang nakapalibot sa Ayungin Shoal. China has no right to be in our EEZ. Their presence by itself is already escalatory. Whatever actions they do in furtherance of their illegal, coercive, aggressive, and deceptive presence will only point out that they have no right to be within our exclusive economic zone. Wala pang pahayagan China tungkol dito, pero dati na nilang iginiit na teritoryo nila ito at pasok sa 9-dash line kahit pinawalang bisa na ito ng 2016 arbitral ruling. Tiniyak naman ng ating militar na patuloy silang nagpapatrolya sa West Philippine Sea at hindi magpapadaig sa anumang panghaharas ng China. Kasama rin sa binabantayan ng Philippine Navy ang mga aktibidad ng Vietnam sa South China Sea. Unti-unti na kasing pinapalawak ng Vietnam ang mga okupado nilang teritoryo. Sa report na inilabas ng Asia Maritime Sa Vietnam walang magawa yung China, no? Transparency Initiative, aabot sa 280 ektarya ng bagong artificial islands ang na-reclaim ng Vietnam. Kabilang dito ang 10 maritime features na inukupa nila sa Spratlys ngayong taon. Malayong-malayo na sa 138 hectares lang noong 2022. Biruin mo sa Spratly mga tol. South China Sea rin yan. Nakapag-uukupa ang Vietnam. Walang nagagawa yung China. Ano yun, hindi ba nila kaya? O di ba? Tapos sa Pilipinas masyado silang maangas. May kita mo talaga no? Ang reclamation na yan, kitang-kita sa halos pagdoble ng laki ng Bark Canada Reef. Lumawak din ang sukat ng lupa sa Discovery Great Reef, Namyet Reef at Person Reef. Labas ang mga ito sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Pero inaangkin din natin ang mga ito bilang bahagi ng Kalayaan Island Group. Pero dito labas naman siya sa exclusive economic zone pero part siya ng South China Sea na pinagaharian ng China. Pero ang tanong, bakit hindi sila maano ng China? Bakit dito lang sa Pilipinas nag-aangas ang China, di ba? Mukhang kailangan lang talaga natin mga tol pumalag. Tulad ng China, hindi raw maituturing na banta ang Vietnam dahil maganda ang relasyon nito sa ating bansa. Yun ang okay naman sa Vietnam, no? Kahit na patuloy silang nagre-reclaim ng kanilang mga isla, labas naman sa exclusive economic zone ng Pilipinas yun Pero hindi naman sila naniniga. Hindi sila agresibo, hindi sila nambubulas. Yun ang kaya tayo hindi nagkakaroon ng problema sa kanila. Have the most number of features being occupied. The good thing is that between Vietnam and the Philippines, we do not observe any illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions. Nagbabalita mula sa Diba? Yun ang malinaw mga tol kasi yung mga pro-China, yun ang ginagawa nilang yun iniiwas nila kasi yung China Sabi nga gano'n nung sino bang may sabi nito si Harry may sabi nito Dapat daw mas magalit tayo sa Vietnam kaysa daw sa China kasi yung Vietnam daw ang pinakamaraming naukupa. Ang tanong mga tol, paano tayo magagalit sa Vietnam kung hindi naman tayo hinaharas? 'Di ba? Pwede naman mag-ukupa, pwede naman mangisda kasi halimbawa etong Scarborough, talagang pangisdaan talaga yan, hindi lang ng Pilipinas maging ng ibang mga bansa. Talagang tradition tradition na fishing ground yan ng mga mangingisda sa iba't ibang bansa at kasama na rito Pilipinas. Sad to say mga tol, mula nung inukupa yan ng China ng 2012, ayaw na nilang magpapasok
Maangas na sila dyan mga tol. Talagang inangkin na nila. Naging madamot na sila. Ganid na sila mga tol. Yun ang problema. Diba? Nakakita na ba kayo ng balita na yung Vietnam nangahabol ng Coast Guard ng Pilipinas sa tuwing na water cannon? Hindi naman ginagawa ng Vietnam yun eh. Diba? Ang gumagawa nun yung China eh. So ito na nga, pinaghahanda na ni PBBM ang mga sundalo dahil mukhang malapit na talagang maganap ang ayaw natin mga tol. Anyway, bilang isang Pilipino, anong masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.